2008, Kabadbaran. Reaction yun ng tactical offensive doon sa PNP station. Tapos, ang raming operating troops, nakarating kami sa bayan ng Kabadbaran, humahabol sa amin yung trupa ng pulis. At doon nangyari yung encounter sa trupa ng pulis at saka kami. Mga 1 oras ang putukan. Tapos atras kami dahil wala na kaming supply. At saka pag atras namin, tumawid kami ng ilog. Ang isang team naman na git-git, na-encounter na naman nila ang isang kulom na army doon sa tabi ng ilog. Ano mo nga, paano yung nangyari yun? Di atras kayo. Saan kayo lumusot? Mula Tubay hanggang Kabadbaran, lapit naman yun. Isang bukid lang yun. Isang bukid lang. Isang bukid lang yun. Pag-atras namin, ang PNP, nga operating troops, nandun na, nakablock na sa daanan namin. Aha. Pag na-encounter ng advance namin, so hindi kami makatras dahil pag bumalik kami sa aming pinanggalingan, ando naman ang isang unit ng army. So para hindi na kami ma-engage doon sa pinanggalingan namin, nagmaneuvers ang isang platoon ng aming company doon sa kabilang ilog. Nagpatawid ng isang team para banatan yung isang kulom ng tropa ng army. At hindi pa nakatawid ang isang team, nagkaputukan na. Tapos umabante ang isang team dahil yung team na yon, yung 5 personahe, yun ang yung malakas at saka yung mahusay sa terrain, at yun ang lumad sa yung lumad sa komunidad. Ang pinagit-git nyo? Pinagit-git, oh. So, sinati sa sinati sa Tibok area. Pagkatapos, ang ginawa namin, yung isa ka plato ng nagmaniobra, putukan sila sa isang grupo ng kaaway. Kaaway namin. Tapos umatras sa amin. At doon kami nag-intact. Pag-intact namin, ang sabi ng CO namin na hindi na natin i-engage. Mga 2 oras naman ang putukan. Ikwento mo nga yung style, mga desisyon, bakit engage, mag-disengage, na gaano ka importante na yung commander yung magsabi talaga na mag-engage o ano? Actually, hindi ang commander ang sa Pangkalahatan, ang commander talaga ang magdesisyon, mag-engage o hindi. Pero kolektibo yun. 3 ang magdesisyon yun. Ang CO, ang vice CO at saka ang PO. Sa isang kumpanya, 3 man ang command. CO, vice CO ang PO, political officer. Pare-pareho yun magdesisyon. Pero sa kagipitan, isa lang ang pwedeng magdesisyon. Ang CO lang.
pag sa military situation na medyo dihado, Hmm. tungkulin ng CEO na hindi o i-engage ba. Hmm. Kailangan siya magdesisyon na i-engage o kaya hindi i-engage dahil may basehan naman. Particular, pag mag-command siya na i-engage, Hmm. dapat kung engage yung high moral ang tropa, Ganon? maraming supply, high moral ang kuan ba, tropa sa NPA. Hmm. Hmm. Maraming supply at saka pabor sa terrain. Maganda itong mga ganitong kwentuhan eh. Nagkakape-kape lang kami dito. At pabor sa terrain. Tatlo pala yon. Tatlo. Ay, moral ang tropa nyo. tropa, Mm. tapos supply, at saka pabor sa terrain. Yung tatlo. Kung hindi, kung dalawa lang, Kung sa tatlo, kung wala ang dalawa, na kung isa ang wala, hmm. pwede pa naman yon. Hmm. Depende yon sa mga taktika. Hmm. Depende yon sa mga taktika. Hmm. Pero pag wala yung dalawa at isa lang ang nandun, Hmm. hindi yon. Hindi pwede. Hindi pwede. Okay. Disengage. Ano naman yun? Ang disengage, O yung hindi mag-engage. hindi mag-engage, yun. Sa physical Kape muna. na moral ng tropa, una, maraming casualty. Casualty sa tropa. Hmm. Tropa ng NPA. Hmm. Ikalawa, base sa guerrilla warfare, hindi maglunsad ng mga tactical na opensiba kung hindi ka siguradong manalo. Pag tansya mo na hindi ka mananalo sa digmaan o sa labanan, wag kang mag-engage. Andun. Yun ang pinaka-basic. Yun ang basic. Pag tansya mo na mananalo ka, engage. Hmm. Pag hindi, wag mong ikasa. At saka ikatlo ang moral ng pag maraming casualty at saka walang supply. Yun ang hindi mo dapat engage. Okay. Okay. Mga military lessons ito eh. Hmm. Itong kabadbaran mo na 2009 ng February, ano naman yan? Kabadbaran, yun na, boundary naman yun. Hmm. Kabadbaran River at saka Kabadbaran yung bukid. Hmm. Yung sa 9, sa pagtawid namin sa karsada, Hmm. inambos kami ng isang plato ng operating troops na sundalo. Ba't kayo naaambus? Yung akala namin walang Tropa. tropa dahil may 3 team na galing sa amin na pinapatrolya namin. Patrol. Hmm. Isang team. I-clarify namin, palakad namin kami ng 2 team. Ay, dalawang team, 3 na. Hmm. Bumalik ang isang team, report nga, no indikasyon. Hmm. Ang 2 team, balik, mga 2 na kadlaw, walang indikasyon. So, desisyon na ang command nga, sige, lakad. Hmm. Siguro sa assessment namin, totoo talaga nga sa pagpunta ng 3 team namin, wala talaga. Hmm. Nagkataon na may isang
may isang grupo ng operating troops nandun sa malayo. Parang ang taktika ng operating troops ng Scout Ranger to, test mission, Mm. is kining kuan yung pan method. Mm. Nakalakaw na lumakad na ang tatlong team, hindi na nila naabutan yung nag-operate doon sa ipa-clear namin. Mm. So pag-report sa amin, clear, sa pagkaalam ng command na clear na dahil may tatlong team, lumakad kami. Mm. Doon sa karsada, yun doon sa malaking karsada at pagtawid namin sa malaking tubig, nagkatapos namin kami pagtawid, doon namin na encounter yung galing sa babaw na tropa na naglakad din. Mm. Kami naglakad, ang kalaban namin naman naglakad. Mm. Parang doon nag-abot. So, pag ganon, anong taktika nyo? So, maneuvers ang taktika. Style. Oo. Paano style? Ranger ang kalaban nyo, mga test vision. Oh, test mission. Medyo, malakas yan. Ang unang buto, siyempre, is OP sa amin na pag saan ang putok. So, doon kung sino ang na-encounter, doon sila haharapin talaga nila. Mm. Samantala, mag-observe mag-observe ang command sa unsa ang sitwasyon. Mm. Puk ka na. 30 minutes ang putukan dahil sa tansya ng command. Presko ang kalaban at saka marami. Mm. Tapos kami 5 araw na naglakad, wala nang supply. So ang desisyon ng command, maneuvers atras. Hindi namin i-sustain ang labanan. Ganon. Dahil ang prinsipyo na ginagamayan namin is yung guerrilla warfare. Hindi kami mag-engage kung sa tansya namin marami ang kalaban. Mm. At saka dahil kung marami ang kalaban, gansimi sa kining kuan sa kining numero. Ano bang tinuturo sa inyo sa guerrilla warfare? Si Sun Tzu. Oh, Chunso. Sa Chunso, pero more on secondary na ng Chunso. No, sino ang talagang primary? Ang primary is kang General Giap sa Vietnam, Mm. kang military writing ni Mao Zedong, Mm. o kang General Sudi sa China. Okay, isahin nga muna kay Bongoyan Giap, General Bongoyan Giap, na siya nagpanalo sa Vietnam sa laban sa mga French mula late 1940s pa, 1950s. Siya rin nagpanalo sa Vietnam laban sa mga Amerikano. Ano yung mga tinuturo tong kay General Bongoyan Ang Giap? lesson kang General Bongoyan Giap dahil sa haba ng kasaysayan ng archipelagic na Vietnam, katulad din sa Pilipinas. Mm. Siyempre, guerrilla warfare man ang strategy Mm. ni Bongoyan Giap. Katulad din ng prinsipyo sa guerrilla warfare na hindi maglunsad ng
opensiba kung naapa sa hindi maglunsad ng mga labanan kung hindi ka siguradong manalo. Nalo. Yun. Yan ang Yun ang pinaka-principal na ano. pinaka-principal. Ikalawa, ikalawang prinsipyo dapat sa tulo ka stage sa guerrilla warfare ang strategic defensive, strategic stalemate o offensive. Dapat hindi ka mag-una sa offensive. Unahin mo yung defensive. Magpalawa ka ng mass base, magparami ka ng sampa, at saka magparami ka ng mga alliance doon sa kung sa tibok nasod. Kailangan ang tatlo, ang mass base, ang alyansa, o ang hukbo, NPA. Kinanglan ligon. So kana ang ikatlong prinsipyo sa kang yawre nga bungoyin jap kanang musalig sa kaugalingon nga kusog sa katawhan sa Vietnam. Ano ba yun, Tagalog? Sa Tagalog yung pag-asa sa sarili, pag-asa sa sarili, Self-reliance. self-reliance. Yun. Kailangan ang lahat ng mga tao sa Vietnam kinahanglan kailangan mag-alsa para mapanalo ang Vietnam. So Vietnam pala malaking inspirasyon ng grupo nyo. Nananalo naman talaga sila. Vietnam. Idol nga sila dahil Vietnam at saka China. So yun pala yung naging mundo nyo. Yun talaga yung ano. Vietnam at saka China. Okay. Next tayo, 2010 na sa Carmen. Ano naman yung operation mo na yan? Patrol base sa Kaa. May plano na ang teritoryo sa Front 21 sina i-raid ang patrol base. Ang nangyayari noon, hindi nanalo. Hindi nanalo. Ang lakas tauhan ng NPA is 220. Tatlong front. Front 30, Front 19, o Front 21. Ang lakas tauhan ng patrol base is 46. Pero matibay yung pagkagawa ng kampo. At sa karamihan sa mga kapgo is mga lumad, manubo. Bakit? Ano bang diferensya ba't mo nasabi yun kung karamihan ng ano ay mga lumad, manobo? Mas matibay, mas matapang? Hindi sa ganon. Bakit natalo yung pag-atake? Dahil hindi nakuha ang 70% na datos. Hindi nakuha ang 70%. Nagkumpiyansa kayo na kompleto na, ganon. Mga 40% na ang datos, hindi pa nakumpleto. Kinasa nyo na. Kinasa na.
Kasi ang basihan, marami, ang laki naman ng mag-read. Kaya na sa mga taktika o strategiya. Yun ang basihan. Pero yun ang nagaganap. Hindi nanalo. Bakit? Yung doon mismo sa actual, bakit anong nangyari? Nagkabulilya? Anong bulilya? Bulyaso yung bomba. Hindi pumutok. Sa unang wave ng atake, yung switch hindi gumana, hindi pumutok. Bisto. Wala na. Nakatungo na sa paksol yung kaa. At saka yung kadriman, nagpropaganda doon sa mga kaan niya na huwag matakot. At saka dumating ang ilang oras lang, mga 2 oras na atake, hindi nanalo. Desisyon ang command na atras. Dumating na ang reinforce. Atras talaga. Atras talaga. Pag dumating na ang reinforce, atras talaga. Ilan kayo? 220. Kadami nun. 46 ang nasa kampo. Iska Kuan, patrol base ng Kapgo. Ganon. Oo, Yan sa Carmen. sa Carmen. 220 kayo. 46 yung Capgo. Napatras kayo. Atras. Dahil ang tibay ng depensa ng patrol base. Ikalawa, mali yung nakuha na datos. Anong kwan nyo doon? Ang lesson yun na underestimate. Na-underestimate nyo? Na-underestimate. Kasi 200 kayo, talagang marami yun. Na-underestimate. Ang patay namin is 3. Ang wounded is 5. 3 oras. 3 oras din yung napasuko ang mga 46 na yon. Pero marami-rami na yung 46 ha. Nandun lahat sila lahat. Nandun lahat. Walang gasgas. No? Wala. Walang gasgas. At talagang napahiya kayo ng todo doon. Oo. Dahil na-underestimate. Iba talaga yun. So, yan ang lesson. Na-underestimate. Underestimate. Yun ang pang 6 episode ni Ka Kenny.